Sa bawat baryo, may isang kwento ng takot na paulit-ulit na binubulong. Pero walang gustong kumpirmahin. Sa Sitio Paraiso, ito ay tungkol sa isang matandang babae. Si Aling Loring, tahimik, mag-isa, at may tinatagong dilim. Sa dulo ng isang baku-bakong kalsada, may isang lumang bahay. May lamat ang bubong, at ang mga bintana ay tinatakpan ng itim na tela. Doon nakatira si Aling Loring. Matagal na raw siyang balo, at mula nang mamatay ang asawa, hindi na siya muling lumabas, maliban tuwing kabilugan ng buwan. "Tara, silipin natin bahay ni Aling Loring," sabi ni Kuya. May naririnig daw na bulong tuwing gabi. Saad ni Lito, isang batang taga-Sitio Paraiso. "Wag ka, ha? Lito, baka tayo ang kulamin," sagot naman ni Rico. Nang silipin nila sa bintana, may nakita silang altar, puno ng itim na kandila, lumang litrato, at mga garapon. May gumagalaw sa loob. Uod o insekto. "Putek! May gumagapang sa loob ng mata ng manika," bulong ni Lito. Kinabukasan, sa palengke nagkabanggaan si Aling Loring at si Ate Minda, isang tindera ng gulay. "Naku! Kung hindi ka bibili, wag ka na lang tumingin-tingin. Nadudumihan mo pa paninda ko." "Bakit? Gusto mo bang ikaw na ang madumihan?" sagot ni Aling Loring. "Ano raw?" pasigaw na pagtataka ni Minda. Hindi ito ang unang pagkakataon, pero ito ang huling beses na makikitang malusog si Ate Minda. Makalipas ang 2 araw. "Masakit! Masakit tiyan ko! Parang may gumagapang," ani ni Minda habang nahihirapan. "Teka, may dugo ka sa ilong. Diyos ko! Minda!" Nang suriin sa ospital, walang mahanap na sakit. Ngunit habang natutulog si Minda, may lumalabas na insekto sa tenga niya. At nung ika-4 na gabi, "Ay! Diyos ko! May uod sa lalamunan ko! Ayoko na! Tulungan niyo ako!" Pinatawag ang isang albularyo mula sa kabilang bayan. "Hindi ito karaniwang sakit. Ito'y barang." Ginamitan siya ng insekto bilang daluyan ng galit. "Isa lang ang may ganitong tapang." Tumingin ang albularyo sa silangan kung nasaan ang bahay ni Aling Loring. Nang gabi ring yon, nagsama-sama ang mga taga-barangay. "Kung hindi natin pipigilan si Loring, tayo ang susunod. Bitbitin ang santo, kutsilyo at asin, tara!" Pagdating sa bahay ni Loring, tahimik. Nakasara ang lahat. Ngunit may amoy, parang nabubulok na karne at insenso. "Ayan na! Buksan ang pinto!" Natagpo ang patay si Aling Loring. Nangangamoy ang paligid at sa sahig, may basag na bote. Insekto gumagapang palabas. Isang manika, duguan ang mata. Makaraan ang libing, gumaling si Ate Minda. Balik sa normal ang lahat. Pero iyon ang akala nila. "Nay, may tumatawag sa akin sa bintana." "Sino?" "Si Lola. Wala siyang mata, pero nakangiti siya." 2 linggo matapos mamatay si Aling Loring, bumalik na ang sigla sa Sitio Paraiso. Si Ate Minda, gumaling. Nakangiti ulit. Pero ang akala ng lahat, tapos na ang bangungot. "O iha, 1 kilong sitaw. Heto sariwa." Pero sa kabila ng sigla, may mga bagay na hindi maipaliwanag. "Narinig mo yon kagabi? Parang may tumatawa, pero parang wala naming tao," kwento ng isang tsismosa. "Boses ni Loring," sagot ng isa pang marites. Si Lito,
Ang batang minsang sumilip sa bintana ni Loring, nagsimulang makaranas ng masamang panaginip. May gumagapang na kamay sa ilalim ng kama ko gabi-gabi. Hinahawakan ako sa paa. Malamig! Basa! Nak, wala yan. Masamang panaginip lang yan. Hindi to panaginip na naamoy ko pa yung insenso. Nang sumunod na gabi, may kumatok sa bahay ni Ate Minda. Pagbukas niya ng pinto, wala. Pero sa lupa, may iniwang bakas. Salamin, may marka ng paa, pero baliktad. Kinabukasan, hindi na muling lumabas si Lito ng bahay. Nang puntahan ng mga kalaro niya, nakita siya sa kwarto. Nakatayo sa gitna, umiikot. Lito, uy, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng kanyang kaibigan. Masarap ang laman ng katawan, lalo kapag bata pa. Sagot naman ni Lito na ipinagtaka ng kanyang kaibigan. Muling dumalaw ang albularyo. Sa kanyang dasal, lumabas ang isang babala. Hindi pa siya tapos. Ang kaluluwa ni Loring ay lumipat. Naglalakad siya ngayon sa ibang katawan. Bata, matanda, hindi na mahalaga. Gusto lang niya ng katawan, ng bahay. Mula noon, isa-isa nang nagkasakit ang mga bata. Lahat ng sumilip, lahat ng tumawa sa kanya, lahat ng nagsabing baliw siya noon. Isang gabi, may bagong muka sa baryo. Isang babae, tahimik, nakaputi, nakayuko. Sino yung bagong kapitbahay? Hindi siya kumikibo pero palagi siyang nakangiti. Ang pangalan niya raw, Lorina. Lorina, parang Loring. Pareho ang titig. Pareho ang amoy ng palumpong ng insenso. At sa likod ng bahay niya, may altar. May garapon. May gumagalaw. Ang Sitio Paraiso, unti-unting nawalan ng sigla. Isinara ang mga tindahan. Ibinenta ang lupa. Umalis ang ibang pamilya. At ang mga naiwan, naging tahimik, matamlay, parang pagod, parang walang kaluluwa. Ang barang, hindi lang ito sumpa, isa itong kasunduan ng kaluluwa. At minsan, kahit ang mambabarang ay sinusumpa rin. Kung may makasalubong kang matandang babae, huwag kang tatawa. Kung may marinig kang boses na pabulong habang mag-isa ka, huwag mong sagutin. At kung sa panaginip mo, may gumagapang sa balat mo, huwag mo nang hintayin magising. Dahil baka, gising ka na. Magkikita pa tayong muli. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya. Sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories. Tuwing gabi. Sa ilalim ng ulap.